Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Bridgetown. Ongoing pa rin ang development dito at mabilis ang progress. Tara samahan niyo ako at tingnan natin ang latest. Dito tayo magsisimula sa Bridgetown West at makikita natin ang bagong Opus Mall na malapit na talagang matapos. Ito pala yung pinakadulo ng Opus Mall, overlooking dito sa Marikina River. Connected naman sa mall ang Philly 5-star Hotel. So ayan guys, wow, binuksan na pala dito yung shortcut na papunta diretso doon sa kabilang side. Malapit na pala talagang matapos ang mall na ito. Tinanggal na rin yung harang dito sa side. At ngayon ay makikita na natin ang features ng mall dito sa baba. So ayun guys, ito yung isang entrance na papasok dyan sa mall. Kapag ganito na maaraw, kitang-kita ang kulay gold na design dito sa labas ng mall. Pati dito sa harap ng mall, facing C5, binuksan na rin. May landscaping na dito at nakatanim na ang mga halaman. Ito naman yung isa sa pinaka main entrance ng mall. Marketplace pala ang supermarket na magbubukas dito. Isa yan sa mga supermarket na magmamayari ng Robinsons Retail. Mataas pala yung driveway dito sa may C5, pero may mga hagdanan naman dito sa gilid. Ang dalawang prime office building, ang GVF Center 1 and 2, napakaganda na rin at tapos na. Wow guys, kitang-kita na natin yung logo ng mall. Napakaganda pala ng bagong Robinsons Riverside Galleria, also known as Opus Mall. Dito sa harap, kumikinang yung kulay gold na exterior design. Sa ngayon, hindi pa tayo pwedeng pumasok dyan dahil meron pang nakalagay na barrier. Hindi man ganun kalawak pero napakaganda nito kapag natapos na. Ito naman yung isa pang entrance sa gilid ng mall. Malapit na rin matapos ang bagong Philly Hotel. Ang ganda pala dito tingnan mula sa tulay. Kung hindi ako nagkakamali, meron itong 5 na floors at meron pang isang basement level. Abangan natin ang opening nito.
Kung maalala nyo, nung huli tayong pumunta dito, inilagay na nga itong mga bago na steel barrier para mahiwalay ang bike lane at pedestrian lane. Umiilaw din yung mga steel barrier na yan sa gabi. Sa ngayon hindi pa masyadong busy ang tulay dito sa Bridgetown, kaya pwede pa tayong tumawid dito. Pero kapag marami na mga resident na nakatira dito, malamang isasara na rin yung gitna. Dito rin sa kabilang side ng tulay, mayroon na rin mga steel barrier. Tapos na rin yung mga arko na disenyo ng tulay. Ongoing pala na ginagawa ngayon ang clean up at dredging dito sa Marikina River. Ngayong taon din nakaplano na magtayo dito ng isang Pasig River Ferry Station. Mula sa Escolta sa Maynila, pwede ka na sumakay ng Pasig River Ferry at diretso na dito sa Bridgetown. Isa pang bagong mega project ang itatayo dito, ang ultra luxury residential project, ang Haraya Residences. Ang The Victor Statue, ang pinakabagong landmark at tourist attraction dito sa Bridgetown. May ginagawa dito ngayon na tourist viewing platform. Tingnan natin kung tapos na ba. May riverside walkway pala dito sa gilid ng Marikina River. Mula dyan sa may Rosario Pasig, pwede ka maglakad papunta dito sa kabila sa Park Links. Sarado pa sa ngayon ang walkway, pero kapag natapos na yan, diretso yan hanggang doon sa Park Links. So ayun guys, ito na ang viewing platform. Malapit na palang matapos. So ayan guys, makikita naman natin, ito na yung hagdanan na paakyat dyan sa baba ng statue. Kapag binuksan na ito, pwede ka nang umakyat dyan at magpa-picture. Ayan, dito pala sa malayo, kitang-kita natin ang viewing platform. Ang The Victor Statue ay may taas na 60 meters high.
Sa ngayon, dalawa na ang mga residential building na patapos na. Ang South Tower ng Villaris Residences at doon naman sa kabila ang Ceros Residences. Sisimulan na rin na itayo ang North Tower ng Villaris Residences. Yung isa pang residential condominium, ang Le Pont, itatayo na rin doon sa likod. Isa sa mga napansin ng ating mga viewers dito sa Bridgetown, ang maliit na sidewalk. Dapat siguro lawakan pa nila ito. So ayan guys, dito itatayo ang North Tower. Marami pa mga vacant na area ngayon dito sa Bridgetown dahil ongoing pa nga ang magiging development nito sa loob ng 10 to 20 years. Sa ngayon, ang area na ito ay ginagamit muna na obstacle park. Dito naman sa gitna ng Bridgetown East, ang night market. Ang Mercato Central ang nagbukas ng night market dito. Dati sila nakapwesto sa BGC, pero umalis na at lumipat na dito. Ito naman ang football field dito sa Bridgetown East. Ginagamit ito bilang training area, pati na sa iba't ibang mga competition. Dito pala sa unahan ang magiging temporary na Pasig City Hall. So ayan guys, ang building na ito muna ang gagamitin ng Pasig City Hall dahil nga sisimulan na ang major redevelopment at magtatayo ng mas bago at mas moderno na Pasig City Hall Campus Complex. Meron pang isang building dito na natapos na rin sa kabilang side. Ito naman yung isa pang entrance na papasok sa Bridgetown. Wala dito sa Amang Rodriguez Avenue pero sarado pa ito sa ngayon. Anong masasabi nyo sa mga latest na development dito sa Bridgetown? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.